You're so strict. Huh? You just make like that to me? Yun yung gagawin. Ist nicht gefährlich für die Kaffee, ist nicht schlimm für die Kirschen. Mag-harvest tayo ng strawberry sa garden. Tatsayag, Alice. Yan! Tingnan nyo naman yung ating first ever gulay harvest sa garden. Suportan nyo sa akin at sa amin at sa aming vlog. This will not be possible without sa suporta ninyo sa panunood sa aking mga vlogs. Yung araw talaga, sobrang ganda. You can put it up there, here. Yeah. Alam niyo ba, I'm so happy dahil merong nagpadala sa atin ng Roboter lawn mower. Sobrang tagal na namin yung asawa naghanap ng Roboter lawn mower dahil ang mag-lawn mower sa garden, every week namin ginagawa, ang sobrang nakakapagod niya. Dahil meron tayong Roboter lawn mower, mahal kasi yung ganyan. And nagpapasalamat ako sa inyo sa suporta nyo sa akin at sa amin at sa aming vlog. This will not be possible without sa suporta ninyo sa panunood sa aking mga vlogs. Kahit minsan hindi na garden updates or minsan iba-iba yung aking mga uploads, pero nandyan pa din kayo manood. Kaya meron tayong ganito. Sabi ko kay asawa, hindi ako makakatulong sa kanya dahil nga wala akong work. Pero ngayon, di ba? Ang mahal niya, 900 euro. Ngayon, i-unbox natin and we will make a video para sa company, sa collaboration natin. Ayan siya. Papatulong din ako kay asawa. Guys, sobrang ganda ng itsura. I'm so excited. Napakaganda ng kanyang itsura. And it's 1,000 square meter na ano niya. So, talagang buong garden. Hindi na tayo mag-lawn mower araw-araw. Tingnan nyo naman yan si asawa. Naglampisa na. You work a lot for our robot. Oh my God, guys. Natapos na kami maglagay nung cable at saka yung parang antenna niya dahil wala naman yan ito siyang mga wire. And tignan niyo naman, busy na siya, nag-lawn mower sa garden. So ngayon, dito lang tayo, paupo-upo. Naghihintay na makover niya lahat dahil syempre malaki yung garden, matagal yan siyang matapos, pero at least it will work every day, di ba? So pag mahahaba na naman ng grass, maybe 2 times a week siya mag-work. Pero kasi yung isang kasi ito sa amin, parang free zone dahil nga sobrang laki ng garden. Sobrang init dito ngayon sa amin. Nakakatuwa at ayan yung ating roboter. Mga more than 30 minutes na yan siya na nag-lawn mower. And ang ganda. Ang ganda ng nalinis niya. Ayan yung mga grass. So, syempre, dahil wala siyang lagayan sa likod, is yung grass is nababalik lang sa lupa. And it's also good para it will be a fertilizer. So, ayan, Ay, thank you Lord talaga. Dahil hindi na ako mag-lawn mower palagi. What do you have there? Instant coffee. Yung aming cherry have a lot of kanang insect kaya itry namin ito. Lices. Parang may mga maliliit na lisa. Instant coffee and water? No. Water, instant coffee and dishwasher soap. Dishwasher soap. Schon einen richtigen Verfall. Da sind schon die kleinen. So, ganyan yung gagawin. Ist nicht gefährlich für die Kirschen. Guck mal. Ja. Yeah, that makes already kaputt. Die Prill Ja? und Kaffee ist nicht schlimm für die Kirschen. Ja? Die wäscht ja dann ab. Aber die Läuse mögen das nicht. Die Blätter. Vielleicht mehr hier, guck mal. Ja. Ist so viel. Ja, du kannst nachher, ja. Sabi ni Wenn die Blätter Bianan, nass sind, lagyan na sterben lang die daw und ng hauen ganyan. ab. Ja, eventuell noch einmal nachmachen. Das ist so viel, alles, ne? So viel in deiner Hand. Ja, gleich mit Mach noch Oma viel, weil das ist so viel, Schatzi. Und unsere Cherry. Guck mal. Guck mal, Mama. Ja, Unten. Guck, unten ist so viel, richtig viel.
Genau. Der Kaffee ist ja jetzt auf die Blätter und, Ja. dann hauen die ab. Ang dami Die vertragen das nicht. Everything talaga. Ang dami. Guck mal, every, Ja? jede hier. Ja, das ist zu spät. Ja, wir machen Ja, überall. so spät, ich habe das nicht gesehen. Spritz mal gut, Ethan. Ist auch für ihn nicht gefährlich. Es ist nur Kaffee und Pilz. Ja. Ethan, du musst warten. Die Oma macht das so viel, so dass unsere Käse... hat keine Lust mehr. Wo gehst du? Wo gehst du hin? Du darfst nachher hier unten spritzen, ja? Oma spritzt oben, weil ich größer bin. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Beleidigt. Oh, das ist so viel. Richtig viel. Stirb. Uwi na siya. Dahil lobat na. Tapos si Ethan umalis na din. Hindi niya nakita dahil inaabangan niya na uuwi ito. Tinitingnan niya kung ilan na lang yung battery. So, ayan. Tapos na din itong mag-lawn mower ngayon. Sobrang ganda ng resulta. Ang liit at sobrang liit ng ano niya, mga naputol niya na na grass. Ayan, oh. Sobrang neat tingnan ng garden, di ba? Ang laking tulong din talaga dahil almost every week kami na nag-lawn mower. Ang hirap pa naman mag-lawn mower, tapos yung malaking lawn mower, napakabigat nun. Kapag ako nag-lawn mower, kapag busy si asawa sa trabaho, at late na makauwi ako nag-lawn mower, sobrang bigat nun. Tapos umusok pa. Hi everyone, today is mag-harvest tayo ng strawberry sa garden. Oh, you're so sweet. Kasama natin si Ethan. Sasamahan daw niya ako mag-harvest. Let's go? Yung salad natin, sobrang dami pa kahit everyday ko siyang hin-harvest. Ayan na si Ethan. We will harvest some strawberries. Sobrang dami ng bunga ng hinog. Ayan, oh. And there also. So, a lot of strawberry, anak. Yeah. Oh, tingnan nyo dahil super late na kami. Kinain na ng Schnecke, Schatzi. The Schnecke eat it. The slugs. And alam nyo, this year is hindi masyadong maganda yung bunga ng aming strawberry. Hindi nga malalaki. Dahil sobrang init. Dapat pala nilagyan ko ng straw dito. Para hindi siya masyadong mainitan. Leka? Guys, sobrang dami ng bunga na ng mga strawberry. Ayan, i-harvest natin ito ngayon. Ayun pa, sobrang dami. Kinain na ng slugs. Ayun. Schnecke. Schnecke is not there anymore. Kahapon pa akong gustong mag-harvest dito. Yay! Kahapon pa ako gusto mag-harvest dito. Kaso, sobrang busy. Kaya ngayon lang nakapag-harvest. Ayun, ang dami. Have a lot, anak. Kaso yung iba is maliliit. Oh, langsam. Kinain na din siya ng slugs. Yan yung problema kapag late mo siyang i-harvest. Slug na yung kakain. Masasayang lang. So, ein Quatschen Schlag. Ayaw din ni Ethan ng slugs dahil kinakain yung kanyang strawberry. Sobrang dami last year talaga. Ngayon, iba yung bunga ngayon. Maliliit. What is the Can I see? No. The slugs don't eat it. Oh, langsam. Marami na kahit maliliit lang siya. Kapag maipon, sobrang dami naman. Alam nyo ba, 3 years na itong nakatanim dito. I think next year, magtatanim ako ng bagong strawberry dahil yung strawberry is every 3 years lang daw siya mamumunga. Kaya siguro maliliit yung mga
harvest namin ngayong taon dahil pan 3 years na ito siya. Sarap. May bata. Sarap. Ang sarap, anak. Kahit itong ganito, hindi pa yan siya talaga masyadong red. Pero sobrang sarap na. Ala. This is like how to be said. Uy. Mayroon pala dito. Meron daw si Ethan. Meron nga dito. And, maliliit din pala. What happened? What happened here? Did you throw this? Ayan, So, don't throw it. Andito pa, anak. Maliliit lang siya. Ito yung mga bago kong binili na strawberry. Kapag kasi start ng spring dito, sobrang daming strawberry. I mean, strawberry plant. Ay, masarap. Ang tamis. Ayan, medyo malaki. Ito, hindi pa lumaki. Nahinog na. Ang tamis. Ang dami ko na nakain. Sobrang sarap kasi nito, kaya hindi mo mapigilang mapakain ng marami. Sayang yung harvest natin ngayon is maliit lang. Hindi katulad last year. Sobrang dami talaga last year. At ito yung harvest natin doon sa isang garden bed. Ay, may isa pala na sira. Pati malshatsi. Ayan, may parang may insekto siya. Ich habe so viele. Pakita doon niya kung ano yung... Nini, du zeig alles. Du kann nicht alles. Du zeig alles. Yan. Oh, wow. Na? What we will do with this? Pretty soon. Uuwi na daw siya dahil natapos na daw siya. Sobrang bilis naman. Hello? Where are you going? Tapos na daw, uwi na daw siya. Guys, alam nyo ba? Itong ating petchay, namulaklak na siya. Nakapag-harvest ako nito noong isang araw. Mga dahon lang yung kinuha ko. Kaso ito, sobrang dami na niyang bulaklak. Kung malalaki naman yung ano niya, yung itong ganito, parang bunga niya. Kung malalaki naman, makapag-harvest din tayo nito ng seeds para itanim natin next year. Sobrang dami ng aking sala dito. Hala! Tingnan niyo. Ngayon ko lang nakita. May mga tumubo na mga, tinanim natin dito, mga upo. Ayan, Isa, ayun pa sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 na upo. Hopefully, this year is maganda pa din yung harvest natin ng mga upo. Dahil last year nga, sobrang dami nating na-harvest na upo. Tapos nga, nakapamigay pa tayo sa ating mga kababayan na Pilipino. Yung pumunta, may mga pumunta dito. Kohlrabi update. I don't know kung may kohlrabi ba sa atin sa Pilipinas. Pero ito yung gustong-gusto ko na tinatanim dito. Hala, baka may natanggal ako na may tinanim kasi ako dito. Tapos, naalala ko, hindi siya tumubo. Pero hindi ko kasi alam kung ano yung itsura dahil spinat yun. Never pa akong nakapag-harvest ng spinat. Kaso hindi ko alam kung tumubo ba or hindi dahil merong mga grass din na tumubo. Anyways, ito yung ating kohlrabi. I think ito dito, itong isang ito, is pwede na yan siyang i-harvest in the next days siguro. Pero sabi ni Bianan, ito daw mga dahon nito is pwede daw igulay. Never pa akong nakapag-try kaya hindi muna ako mag-harvest. Mag-research muna ako kung anong pwedeng igulay niyan. Kung pwede ba natin yan siyang ulamin. Dahil sayang naman din, sobrang dami ng mga dahon. Maganda sana kung mayroon tayong manok dito. Ipapakain natin sa manok ba? Kaso wala akong manok. Wala pa akong manok. May plano ako pero wala pa. Hindi pa nasimulan yung plano. So guys, alam nyo ba, itong ating mga onion, which is, natatakot ako ba dahil nagsisimula na siyang mamatay yung mga dahon sa ilalim. Ito kasi is last October pa natin itong naitanim, last year. So, first time ko ding mag-try ng
onion na itanim siya in autumn dahil sabi nila yung onion, it takes 9 months daw. Nagtanim ako last year. Kaso, sobrang liliit dahil parang 3 months lang siya or more than 3 months yung pagkatanim ko. Tapos, after 3 months, na-harvest ko na siya. So, yun, tinry ko na October. So, nadaanan pa ito, natabunan pa ito ng madaming snow. We will see soon dahil soon ma-harvest na ito in the next month sa June. So, June na in the next days, ma-harvest natin ito siya. But, sabi nila, kapag daw nag-curl na yung mga onion is pwede na daw siyang tanggalin. Kaya ito, tatanggalin natin siya. Madali lang pala tanggalin. Oh. Ayan. Merong, yung iba is walang mga ganito, pero ang iba meron naman. Very importante na tanggalin natin ito siya dahil ito daw is, dahil first time ko pa naman nakita naman ganito yung mga onion ko. Hindi daw bubuo ng onion bulb sa ilalim dahil yung nutrients is dito siya pupunta. Kailangan natin siyang tanggalin. If you understand kung ano yung sinabi ko. O, diba? Ayun, oh. Hindi ko alam kung pwede ba itong kainin. So, yung iba is kakasibol pa lang ng ganito. Onion flower kasi ito siya. Yung papasibol pa lang daw, hindi pa daw pwede yung hindi mag-curl. Hindi pa daw siya pwedeng tanggalin. Nandyan. Dami pa dito pala. Yung iba is kaka-start pa lang na magbalikog, mag-curl yung kanyang mga bulaklak. So, hindi muna natin tanggalin. Ay, andito pa pala. Pero ito, oh. Kaka-start pa lang ito siya na tumaas. So, hindi din natin yan tanggalin. Nakakatuwa. Dahil yung itsura niya is para ding onion bulb. Diba? Ayan, oh. Diba? At sobrang bango niya. Sobrang smell like onion pa din. Hindi pala ito onion. Garlic pala ito. Diyos ko Lord. Na naman. Mali na naman ako. Talagang every time na lang. Kapag sasabihin kong garlic, onion yung nasasabi ko. So, ayan. Smells like garlic. So, ito yung lahat yung harvest natin. Garlic scapes. Tawag nito ata. Garlic scapes. Para siyang takway ng gabi. Sa amin sa Mindanao, sobrang daming takway ng gabi sa amin sa probinsya. Ayan, oh. Pwede na siguro ito. Panggulay siguro ito natin. 12:00 ng tanghali dito sa amin ngayon. Mabuti na lang is hindi talagang masyadong mainit na mainit. Kasi, ang sadya ko talaga dito sa garden is lagyan ng parang strings. Itong ating sitsaro. Matagal ko na itong pinagpapaliban. Kailangan siyang lagyan ng strings dahil kung hindi is katay lang siya sa lupa is kailangan nito na merong trellis. And guys, tingnan nyo naman, meron na palang mga bunga. Palagi akong pumupunta dito pero hindi ko nalalaman na itong aking mga pananim, marami ng mga bunga. So ayan, oh, kuha tayo ng isa. Ito yung maganda dahil fresh pa. Kakabunga pa lang. And meron na ding mga bulaklak, malalaki na din yung mga bulaklak. Alam nyo ba, paborito ko itong kinakain na ganitong young pa. Itong sitsaro. Sobrang sarap talaga niya. Lasang mani. Lagyan natin itong strings. Mabuti na lang mayroon pala akong nabiling strings nung nakaraan. Meron tayong pang nito. Dahan-dahan lang natin dahil ito pa naman is sobrang bilis na mabali. So, ayan na. Hindi na siya bumaba sa lupa. Dahil nalagyan na natin ng tali. Yung iba natin na mga sitsaro is medyo hindi maganda yung tubo. Pero sana soon kapag uulan, gaganda yung tubo niya. Pero ito yung ating mga kamatis. Tingnan nyo. Maganda na yung niya. Tanggalin natin ito dahil nakasayad na siya sa lupa. Kapag kasi makasayad na siya sa lupa, yan yung reason na magkakasakit yung kamatis ba. Alam nyo ba, sobrang daming kamatis dito na nabuhay from last year. Medyo unti-unti nang gumanda yung tinanim natin nung nakaraan.
Pwede na kaya tong ating mga, anong pangalan nito? Radish? Medyo malalaki na kasi yung iba. Ayan, kinain na nga ng insekto. I don't know kung okay na ba ito siya, pero magtatanggal tayo ng ilang piraso para makita natin. Maliit lang kasi ito siya. Dahil pangalan nito dito is radishen. So, ayan. Tingnan nyo gano'n yan siya kaliit. Parang hindi na ito lalaki. Ang laki ng kamatis. May kamatis tayo dito. So guys, ito na yung ating radishen and harvest. 2, 4, 6, 6 na piraso siya. So, ano kasi, kinain siya ng mga insekto. Pati tingnan nyo yung mga dahon. O, kinain ng mga insekto. So, gusto ko siyang tikman. Ito kasi daw is medyo shaft, medyo spicy na may spice, medyo spicy na radish. Diba yung radish sa atin puti? So, ganito yung mga radish nila dito. Meron namang puti kaso hindi ako nagtanim dito sa garden. Hala, maganda. Sana ito pang sinigang. Sinigang nga pala. Magsinigang ako mamaya. Lagay natin ito sa sinigang. Pero ito is ginagawa nila usually na salad dito sa Germany. Ito ganitong radishen. Pero ang laman naman ito is puti. Si asawa pala busy sa lawn mower at naglo-lawn mower siya, yung robot lawn mower. So guys, tingnan nyo naman yung ating first ever gulay harvest sa garden. We have some salad, we have some garlic scapes, and have radishen. Schatz, I have my first harvest. Salad, garlic scapes. I don't know how we will use with this, and radishen. I harvest radishen. Yung atin palang strawberry dinala na ni Ethan sa loob. Excited na talaga siya. Gusto ko sanang ipakita sa inyo lahat ng mga harvest natin. Kaso, ayun na. Dinala na niya lahat. Our very first harvest. Yeah, what you will do? Is this pak choy, yeah. Together with the salad. Oh, soon we have a lot of pak choy seeds. Yeah, I also thinking that I can plant it in the... Salad and radieschen. Yeah. I don't like radieschen. But I like it. It's okay. It's delicious with salt. With salt? We will put this in the big one, or where we will put the peppermint. Big one that And then does there in the corner. niche in the corner because it's difficult to mow in the corner. Meron kasi kaming nabili ng mga peppermint. Masarap kasi ito siya sa tsaa. Pero, hindi namin siya itatanim sa soil directly, like sa garden bed at saka doon sa garden. Dahil, madami siya. Yeah, I saw it. Ngayon, nakita na ni asawa kung ang gaano daw kalaki yung onion. See, we will harvest a lot soon. Andito na naman si Siri. Nag-ano na naman siya. Nag-check na naman siya. Hot air, Seb? Gimak? O you help him? I help him. You need to get inside. You need to get inside. Huh? You need to get inside. Tingnan nyo naman, di ba? Ang cute niya. Sobrang bait nitong aming aso. Alam nyo ba? We have some potato. And a sweet potato and potato. So, sobrang late na ito. Dapat itinanim ko to mga March, hindi April. Kaso, nakalimutan ko siya. So, I have ito is nabili ko siya sa Asia store. Ito, kamuti, may sumisibol na. Pero itong violet na kamuti, ito yung tinanim natin sa garden last year. So, sinave ko talaga siya para maitanim natin ngayong taon. This one, itatanim natin ngayon. So, magtatanim ako and I will come back. Dahil yung ating camera is palubat na. So, para mas mabilis din ako, itatanim natin ito para marami tayong harvest talaga ngayong taon din. Dito pala natin siya itatanim. So, meron na akong nilagay na space dyan para talaga sa ating mga potato. Tatabunan lang natin ito ng lupa. Yan. So.
So, itong part na ito is our potato.